inyo i-develop siya inyo mga lawas. So mo kanay mga butang nagkinahanglan o training. Nagkinahanglan training siya matag usa. Nga sa bisan pa siya mga daghang mga pagsulay sa kinabuhi. Ang mga pagsulay, handa na ng pagsulay. Mao ka nang giingon sa Ginoo sa panahon ni Jesucristo nga siya nakiguban sa mga katawhan sa English pa repent. Bisaya una to na siya repent pagkinulsol, pero ang original nga pagkasulat na sa Greek nga word nga ipasabot niya na change your mind. So layo kayo mga to ang pagsabot mo na nga pag mag-practice ta og sa religious nga pagsabot. Unya sa original nga version sa pagkasulti sa balaan nga magtutudlo. Mo na nga dako kay kalahian kay ang ipasabot sa Ginoo nga transcend your mind. That's actually change your mind. Usa ba mo ulo? Mo na nga ay support na lang sa panahon nga gubot tayo ang una sa tao. Nagumon sa daghang mga pagpakasala ang mga katawhan. Lingon Ginoo nga repent. Atong sapto ng repent ang ipasabot sa Ginoo na transcend your mind. Us ba una nimo kaya diha magsugod siya una ang pagkausap sa usa ka tawo. Ani kani atong kalibutan karon og tanang mga katawhan gitudloan pa ta sa pagtulunan sa spiritual mystical order formation ba nga masalabaw sa ato ang mga pagtuo tungod kay mga atong nabasa mga atong nagsabot niya kasagaran sa atong mga babasa daghan pero ang original nga mga pagsulti na dili man mao di ipasabot pareha ra nang pagpakasala niya ingon ang Ginoo pagbasol mo pagpakasala niya magbasol repent niya dili pagbasol mabot ang panahon nga ang mga tao nga walay pagbasol isugbang nga to sa Ginoo igsugba sa Ginoo sa kalayo kanang sa impierno mao man ay ato ang sabot nga og magpalayon pagkasala ang mga katawhan pero wala gi tudloan sa atong mabasa unsa ang pagbag-o sa katao nga makalingkawas siya sa pagpakasala ana diya nga pagbasa ko na to ang Greek nga pagkaisulti niya na kanang word nga repent. So lahi na siya sabot na transcend your mind or change your mind o sababa magsugod yan sa pag-usap sa atong ulo mo na nga ato karong theme o tema sa ato pagpahayag ng mga pagtulunan sa biblikan atong balikon ang pundasyon nga gitawag mystical order formation ang mga pagtulo ng spiritual. So change your mind. Specific understanding sa sabot ng repent. Origin nga pagkasulat. Sabot na repent is change your mind. So diyan ang musulod na ito, expansion of your spiritual consciousness. May tabo ang mga tao nagumon sa pagpakasala nagubon siya mga una-una tungod kay ang setting sa una-una sa tao low frequency, low vibration ba mo na niya itong nasabtan low frequency, nakabasya man ta sa low vibration mo na dili pod masentido ang atong una-una kung siya'y tinuod o niya kasagaran sa atong matuhuan kini yung mga dili tinuod kaya nasayop ang ato ang pagsabot mo na giingon si Ginoo nga change your mind. So that's actually changing. Diyan na kinahanglan kita magasabot sa spiritual na pagtulunan. Kaya diya magsugot ang pag-usap sa ato ang panganghuna. Gikan sa mubo nga gahom ngadto sa mas dako, mas taas nga gahom. Tungod kay ato man nga nausab ang atong una-una nga kita karon magkasasala kay ta, wala na tay paglaom nga magkasasala kay ta. Manang palayo na lang ta pagpakasala. Pero ang sugo sa Ginoo nga gayon ang Ginoo ang Dios repent, basol. In English translation to that is change your mind.
That's not actually repent, basol ta. Kay, actually, in this version, Bisaya muna ako para dili madisturbo ang ako ang istorya. Kay, mag-istorya ko, Bisaya niya, translate na po into English niya. Itabo niya ang mga atong mga kapatiran. Sa punto nga mas lawom nga espiritual, makulang ang ato ang pagpasabot sa inyo kay nagsipog translate nga sulokso sa akong sulti ba manang akong ning gi-reserve na ako'y pag-istorya nga para sa atong mga igsuon sa gawas nga wala sila kibaloon sa ning angels contacts and connection karon focus sa dinhi sa ato kay mao ni labing importante nga kita karon dinhi mao niya magtuon ta sa pagtulunan sa Ginoo. Ang pagtulunan sa Dios kay espiritual ng pagtulunan sa Dios, dili ni material. Wala nga imo kay bulong na kang istorya, sikog signal kay kinanglan mi na sa atong porma. Ang pagtulunan karon nato is spiritual. Mao pa na sa pagsugod sa panahon. Di na may pagsugod ng panahon. Sa unang wala pa'y panahon, wala gyud sinugdanan. Pero sa panahon nga doon na sinugdanan, mo na nandun na Genesis of time. 4,000 years ago, imong kwentahon, batay sa mga kasaysayan nga nasulat. So doon na Genesis, nga gisulat ni Moises. Si Moises may author ng the Genesis of time. Genesis, in the beginning. Right in the beginning. Ato na lang isa-isa nga na, kaya dili man tanan magbasa na malampod mga kaisunan na ito nga mamati. Kita pareho na ako, mamati man lang ko, wala mo ko siya basa. Namati lang ko sa sugilanon. Kining sugilanon. Kanunay ni natong madungog nga usab-usab kay mo'y pagkasulti sa usa, mo'y pagkasulti sa usa, mo'y pagkasulti sa usa. So, sa usa ka sugilanon, daghan kayo siya gipasabot kay lain-lain ang pagkasulti. Mao po ni kining paghinulsol sa mga sala. Ang original ana di ay ang paghinulsol sa mga sala ug ato nang basahan ninyo diha ang Greek diha ngay sabot diha change your mind. Tapos ba may muna kay tiron mo na. Unya gitudlo sa Ginoo sa unang panahon higugma ang imong kaaway kay ang imong kaaway mo po na imong kaugalingon. Pero dili nato na masabot ang paghigugma sa kaaway o wala tay pagkasabot ng paghinulsol nga dili pagpahinulsol kay giabot sa Ginoo isugbat sa impierno. Mao man ato ang masabot. Nya ang tanang tao kay dili man perpekto baya. Mo nang ang mga tao mahimot ang kanang sinugba ning kalakiha sa impierno o dili na to masabtan ang buot nga ipasabot sa Ginoo sumala sa iyang pagpasabot, paghatag sa iyang mga pagtulunan ngadto sa iyang mga katawhan. Nga gusto niya kining iyang mga katawhan iyang ipasaka ngadto sa iyang gingharian. Nga kanang gingharian nga giingon ni Kristo, ang kingdom of God is within you. In English na siya. Nga ang gingharian sa Dios nasa sulod nimo. Malisod na nato nga sabton nga ang gingharian kay sa Dios nasa sulod nimo. Unya naman kay gikaisalagan nga kaaway, yang gingharian sa Dios na abay sa sulod diha sa imong kaaway. Munang wala kay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran kay gusto gyud kang mosulod sa langit. Higugmaon gyud nimo ang imong kaaway kay ang gingharian sa Dios ana man sa sulod nimo. Unya ikaw mismo ang imong silingan ug imong mga kaaway usara man day mo. Usara man tang tanan. Kay naman po nila sa sulod sila ang gingharian sa Dios. Mo nang ingon Ginoo, transcend your mind. Change your mind ba? Dili na to na masabot o di ta magtuon og spiritual. Gani misto si Pablo. Ningon gani si Pablo. Ani man gamiton lang po natong kasaysayan ni Pablo para anyway daghan man po kayong mogamit og mga kasulatan para po di ta nila sukwahi. So atong gamiton ang pagsulti ni Pablo nga iyan na ni pagsulti nga kini karong mga butang nga atong mga panagsultian. Dili kini mga butang nga gitudlo sa tawhanon nga pagsabot. Dili gitudlo sa espirituhanong nga pagsabot. Kay kini mga butang nga mga espirituhanong pagsabot gitudlo sa bilang espiritu. Manang iyan na pagsulti diya nga
Kini mga butang nga nga mga gireksultihan, dili kini mga butang gitudlo sa tohanan kanan kundi gitudlo sa balang espiritu. Ngadto sa mga taong espirituanon. So dunay mga taong espirituanon. Nya sa sunod po na nga pagka-statement, ingon na pud kay ang tawhanon nga pagsabot dili magadawat sa mga butang nga gitudlo sa balang espiritu kay para kanila kanang mga butang nga mga binuang lang. Mao po na ato ang klaro kay ang masabot nga karon maigo na punta sa insulti sa balaan nga magtutundo nga si Kristo nga change your mind. Usbabang sitting sa imong ulo sa imong una-huna ayaw pagpatuyang sa una-huna nga low vibration. Kaya ang pagdulunan kay sa Ginoo duha gina, pagdulunan sa espiritu nya pagturunan pud sa tawhanon. Lahi ang pagtulunan sa espiritu, lahi pud ang pagtulunan sa tawhanon. Kaya ang mga tawhanon nga huna-huna dili magadawat sa mga pagtulunan sa espiritu. Mo na kagkamo kita dunay mga pagtulunan sa espiritual nga dili madawat sa ato ang kasing-kasing tungod kay tawhanon ng atong kasing-kasing. Kay para na aning atong tawhanon ng kasing-kasing miingon man asayawa na. Mo na ato lang gipasikad sa prinsipyo nga giana pagsulti sa mga nasulat og atong sabton ang mga pagsulat o giunsa pagpadagan ang kanang kasulatan unsay ibot ipasabot mao nang sa usa ka balaod sa kasulatan makamugna siyang daghan kayong mga pagtuo. Niya ang pagtuo dili na mahimo ang pagtuo nga dunay kahiusahan sa tanan kay ang mga pagtuo disiplina kana sa tawo nga maglain-lain jud ang atong padulngan. Kay gani man sa usa lang kapulong nga atong pagtuo nga atong ipasulabi nya dili na sundan ang Ginoo. Naingon ang Ginoo ang gingharian sa Dios naa sa sulod nimo. Kining atong pagtuo, mingon ta kanang word nga gingharian sa Dios. Ang tuo ta nga ang kanang sulod sa gingharian sa gingharian sa Ginoo nasa sulod sa ato na nasa sulod sa atong kasing-kasing. Nya usa pod ingon wala nasa sulod sa kasing-kasing na nasa sulod sa imong ulo. Nya ingon pa usa wala na sa sulod sa imo na nasa sulod sa imong galamhan. Naingon na pong usa wala na sa sulod sa imong galamhan na nasa sulod sa imong lawas kay buhing templo sa Dios. Wala na ginay kahumanan. Mao na nga og kamo kita maayo ta sa art of war. Ano na tayo usa ka tribo ba nga pukanon ato nang pasudlan og balaod sa Ginoo buhan. Daghan kayo nga magsabot unsay balaod sa Ginoo nga i-interpret nila maayo. Unya usa ka libo ka buok mga tawo diha sa usa ka tribo nya ang usa ka libo naghiusag yun na sa usa pagtuo. Nakayad kay ato mga pasudlan og nindot kay mga balaod sa Ginoo kaluwasan ang iyang ganti. Unya pagsabot pagbasa nila pagbasa sa usa mo ni ang ganti diay sa pagtuo sa Ginoo. Kinabuhi man nga dayon. Nya kinahanglan mao ning balaura atong sundon. So, ang usa ka libo nga nagkayusa, mahimo na lang nga nagkawatak-watak, manay 50 ka buok nagsinabot, na usa ka kaputos ka buok nagsinabot, naapoy 200, naapoy 5, napulo, lain-lain na sila pagsabot. Sa lang tong istorya, o sa gubat pa, dili na sila magsinabot kay nagkatag-katag na sila tungod sa ilang pagtuo. Nga si Jesucristo, wason sila si Kristo, ni Jesucristo, abot sa panahon, hatagan sila kinabuhi nga dayon. Pero mobalik ta sa itudlo ni Jesucristo nga spiritual nga pagtulunan kanang repent, pagbasol ba? That's change your mind. So kanang nga word change your mind at is transcending. Usbon ba nato muna nato? Gikan sa minor frequency, mubo nga gahom kay tawhanon nga frequency. Pag ingon nga bubo nga gahom, mubo lang ang masabot sa ato ang spiritual. Mubo lang ang masabot sa atong ulo. Gani, tanan nga tinuod nga spiritual, dili man ta dawaton sa atong tawhanon nga pagsabot. Kay ato mang i-implementar sa atong kasing-kasing nga kining atong gituuhan, mao ra gini insakto, mao ni dawaton si Ginoo kay mao man ni atong gituan. Nya ang uban, dili na nato madawat kay para nato kanang mga butang nga gitudlo sa uban. Dili na kana tinuod kay in fact tulod na sa yawa kay mosunod ta di mahisalaag gayud ta. Pero dili man na maigi sulti ni Jesucristo. Niingon ni Jesucristo higugma ang imong kaaway kay ang gingharian sa Dios na sa sulod nimo. O kana lang nga punto masabot na sa tao. Wala na gubat sa kalibutan, wala gubat sa pagtuo, wala nasod batok nasod, wala gingharian batok gingharian, wala pagtuo batok sa pagtuo kay ang tanang tao ni saylo na anang pagtuo.
Nay balaod nga gisunod, nga balaod ni Jesucristo, pero sa profound nga paagi. Karabang sa mas lawom nga kahulugan, unsay gipasabot sa Dios sa iyang mga balaod. Pero pag dili pa na nato masabot, kay maghimo man tag atong kaugalingon nga pagsabot, ato na pong hulaman ang gisulti ni Pablo, ingon na si Pablo. Kining atong kining atong mga pagtulo nga gitudlo karon, mga pagtulo nga gitudlo sa balang espiritu nga kita magatudlo, magahisgot sa mga espirituhanon, mga butang ngadto sa mga taong espirituhanon. Pero yun, ngadto sa mga taong espirituhanon, walay material nga mga tao, kay ang mga taong espirituhanon mo ray magsabot. Na pag-ingon na po diya nga kay ang ikaduhang bersikulo diya ningon man, kay ang taong nga tawhanon, ang tawhanon nga pagsabot dili gayon magadawat sa gitudlo sa balang espiritu, kay para kana nilang mga butana mga binuang lang. Mana na ato nang gihulaman ang mga unsay gisulti sa mga kasulatan. Pero baliko na to ang pagtulunan sa Dios. Ang pagtulunan sa Dios gayon spiritual gayon na siya. Mo na nga nganong spiritual ang pagtulunan sa Dios? Tungod kay maura gyud nay paagi nga makatuna nato, matugkad nato unsay misteryo nga gitudlo sa Dios aron ang usa ka tawo makasulod sa gingharian sa Dios. Makasulod ba kita sa gingharian sa Dios nga tagaan niya tag usa ka balaod? Ana lang usa ka balaod higugma ang Dios lubaw sa nga tanan. Makamugna na nagdakong gubat sa kalibutan. Experimental ninyo, tanawa na yung atong nasod karon. Atong nasod, Jesucristo ang Ginoo, atong gituuan. Pero pila man ta ka relihiyon nga libyan kadaghan nga dili makasinabot kung saan paghigugma ang Dios labaw sa nga tanan. Mabitang ko, sige. Kanang tuhuan na nato ni tanan natong giingon nga higugmaan ng Dios labaw sa nga tanan. Pero unsa may basihanan nato sa atong paghigugma labaw sa tanan sa Dios nga lain-lain man atong paagi. Pero atong sundon ang giingon ni Jesucristo sa espiritual, higugma imong kaaway kay ang kingdom sa Dios naaman sa imong pagkatao, nasa sulod nimo. Manang masensayo na lang itong sabot nga ang gingarian sa Dios na sa atong pagkatao. Ang kini na pong dakong problema, unsa may misteryo sa itong pagkatao nga wa man tay makita nga gingarian niya sa Dios, mao na nga paingon na sa sulod sa imong pagkatao. 10,000 reason na po na, 10,000 na po na karason nganong ang gingarian sa Dios naa sa imong pagkatao, nasa imong lawas. Dili na po ta makasinabot diya og walay espiritual nga pagtulunan. Muna klaro sa pagtulunan sa dugukan unsay mga method mga pamagi nga atong masabtan kanang gingharian sa Dios naa sa sulod sa ato. Ang ato bang kalag naa sa sulod sa atong lawas o ang atong lawas may nasa sulod sa atong lawas? Ganang nga duha, dili ka na pareha o senaryo. Pag ingon ta ang kalag naa sa sulod sa atong lawas, unya klaro nga ang kalag naa gyud sa sulod sa atong lawas. Nya atong habuaon atong kalag gikan sa atong lawas, wala na kalag atong lawas kay ato man gikuha sa atong lawas. Pero ang pangutana diha unsa na katinuod? Sa unang pagtulon-an nato nga atong gituan, o kada masayod ba? Pareha pa sa kanang paghinulsol o repent, kang tuta kanang repent, ang pagsulog, ang pagsabot na magbasol gyud da. Nya karon ang gibasabot si Ginoo ana in the profound way man, mas law mga pagsabot nga magrepent ta kinahanglan usbon siya nato atong mga hunahuna. Paano man natin baguhin ang ating mga isip o mga isipan? Una, kailangan natin alam natin ang paraan upang mabago natin ang ating mga isip. Dahil ang yung pagrepent natin ay hindi yan magawa pag hindi natin alam ang method na kailangan ito. So, hindi natin masabdan. Never na masabdan nato kay iba ang pagsabot sa tao. Iba po ang pagsabot sa Espiritu. Manaya, the kingdom of God is within you. Ang gingharian si Diyos nasa imuha. Paano masabtan man yan o manawaan? Hindi yan maunawaan kahit sino mang tao na hindi magbukas ng kanyang espiritual na kamalayan. Maunawaan lang yan ng tao na mabuksan ang kanyang espiritual na kamalayan dahil ang material na kamalayan ay makamundong kamalayan. Hindi makaunawa at hindi tumanggap sa mga katuruan ng banal na espiritu. Dahil para sa kanya, yung mga bagay na yan ay mga kasinungalingan lamang. Kaya, hindi natin maintindihan
ang malalim na kautusan at kalooban ng Diyos na mismo siyang nagtuturo sa kanyang mga minamahal na mga tao, sa siyang katauhan. Buong siyang katauhan. Kaya, inihayag ng Diyos ang kanyang katuruan. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo, nasa loob ng tao. Ngunit sa ating pagkaintindihan, asahin mo itong kalooban ng tao. Paano ba natin maintindihan itong kalooban ng tao? That could be 10,000 reason. Napakaraming rason yan. Sabihin natin, kalooban ng tao ay nasa isip ng tao. Ang isa, dahil naniniwala, hindi yan sa isip sa tao, nasa puso ng tao yan. Kaya follow your heart. Sundin mo ang iyong puso. Ang sabi ng isa, hindi yan sa puso ng tao. Nandyan yan sa kalooban, sa lahat, kabuuan ng iyong pagkatao. That could be another 10,000 reason. So, paano natin maintindihan itong kalooban ng tao pag hindi natin nakita ang ating mismong mga katawan? Dito na tayo papasok sa mystical order formation, ang nawalang katuruan ng banal na guro upang ating maintindihan. Kaya sa dugukan, in the mystical order formation or spiritual na mga aralin sa dugukan, mayroon tayong 7 dimensions of the soul. Hindi mo lang sasabihin body, mind, soul, and the spirit. May kulang yang 3 dimension ng iyong kaluluwa. Kaya ikumpleto natin 7 foundation or dimension of the soul. Dimension yan dahil pundasyon yan ng kaluluwa. 7 foundation of the soul. So, sa 7 dimension ng iyong kaluluwa, natural, nandyan ang kaharian ng Diyos. Ngunit, paano niyo pasukin ang kaharian ng Diyos na yan, nandyan sa mga dimensions ng iyong kaluluwa? Kaya sinasabi ng Panginoong Hesus Kristo, 2,000 years ago, the kingdom of God is within you. Ang kaharian ng Diyos ay nandyan dyan sa iyong kalooban. Nandyan dyan sa iyong loob. Kaya, pag yung tanong natin na ang kaluluwa ba ay nandyan sa loob ng iyong physical na katawan o ang physical na katawan nandyan sa loob ng iyong kaluluwa. So, 10,000 reasons yan in the 100 ways of the College of Mystery. Kaya itong College of Mystery ay napakahalagang aral ito hindi lang sa ating bansa. Hindi lang sa India, hindi lang sa yung mga lugar na ating narinig ba na mga tao nag-uusap ay may College of Mystery dyan sa India. Bakit sa India lang may College of Mystery? Sa ibang mga bansa, wala bang College of Mystery? Yan. Dahil ito, narinig lang natin yan. At pag may nabasa tayo, nabasa natin. Ngunit pag wala tayong nabasa, wala din tayong narinig, wala tayong alam na may College of Mystery pala. Ang atin lang nasundan yung mga tinuturo sa atin sa ating mga kanunuan. Dahil yan ay data naman yan na itinuturo ng ating mga kanunuan. Well, napakalalim itong katuruan ng espiritual na kailangan natin na hanapin natin dito ang daan upang ating maintindihan. At hindi ito maintindihan pag hindi natin sundin itong sinasabi, kalooban ni Jesucristo na mahalin natin ang ating kaaway. Bakit man natin mahalin natin kaaway? Dahil mismo ang ating kaaway, yan ay ating mga sarili. Kaya mahirap sundin itong mga batas at kalooban ng Diyos upang tayo ay makapasok sa kanyang kaharian pag hindi natin matutunan itong ating mga kailangang matutunan sa espiritual na mga aral. Lalo na pagsabihin sa ating makamundong puso. Sabihin lang natin makamundong puso. To say, follow your heart, yung pagsasabi natin na, sanbin mo yung puso. At hiramin din natin ang pagsalita. Sinasabi ni Jeremiah, in English, the heart is the most deceitful thing above all. Above all things, and who will know that? Bisaya na to, ang kasing-kasing limbungan, labaw sa tanang mga butang. Above all things. Then, kinsay nakaibalong yan? Sinong nakakaalam mo yan? So, sa tanong sinong nakakaalam niya na ang puso ay sinungaling higit sa lahat ng mga bagay, ang nakakaalam niyan only yung tinatawag na espiritual na kamalayan. Dahil ang itong makamundong kamalayan, material na kamalayan, ay hindi ito nakakaalam dahil ang lahat ng mga espiritual na katuruan para sa makamundong kamalayan, lahat ng mga espiritual na katuruan ay sinungaling yan. Hindi yan sa Diyos, yan ay pagtulunan o katuruan ng mga yawa o katuruan ng mga demonyo. Kaya dito tayo
matamaan tayo dito sa sinasabi ni Jesucristo na repent. Na ibig sabihin ng repent is not the way we are thinking. Dili pariha sa atong gihunahuna nato nga iabot ni Jesucristo siya pagbalik, isugbat ta sa impyerno. Mani atong nasabot. That's actually amo ni paagi sa indoctrination. Pero ang pagsulod sa gingharian sa Dios sa espiritual nga pagtulunan, klaro, expansion of spiritual consciousness. Mo ni ibot ipasabot ni Jesucristo nga transcend your mind, change your mind. So the transformation of your mind, you have to change your mind. Sa diha, klaro na siya. Mo nang ang pagtulunan sa bibukan ay klaro. Hindi ito ating tinuturo na tayo ay maniwala. No, we have to go back to the line of the teaching of Jesus Christ. If we are Christian, and then if we are non-Christian, we have to go back to the line of the teaching of Buddha. If we are Buddhist, loving and non-hurting. That's why, kinanglan itong yugmaon na itong kaaway, pero sa unsang paagi sa paghigugma sa imong kaaway. So, diyan na mo pasok ang lahat ng mga kailangan nating maintindihan. That's why, first mother lesson of all the lessons, ang tanang pagtulunan, gini, before I'll change my command of language, ang tanang mga pagtulunan spiritual, I'm talking about tanang mga pagtulunan spiritual. So long as ang tinguha sa tao, pagsulod sa gingharian sa Dios. Bisan pa o pagkadaghan na yung balaod nga atong isudan, sumala sa masabot sa atong tawhanon nga pagsabot. Tawhanon nga gahom nga pagsabot. Apan, kung matuman na to, pinahinay nga musilang ang adlaw sa atong panumduman o atong masabot na diha, hinahinay po ang gitudlo sa Dios nga kita mulambo nga to sa dako nga hayag, atong hinahinay nga masabdan nga ang tanan gayong mga balaod sa Dios nga gihatag sa imong katawhan mulungtad na ngadto sa unang inahan sa tanang mga pagtulunan. So unsa may unang inahan sa tanang mga pagtulunan? I-sum up all the lessons of divine laws. I-sum up na to ang tanang mga pagtulunan nga balaan, nga pagbinuutan aron mosulod sa gingharian sa Dios, aron luwason sa Dios. Then tanang-tanan mo agi gay na siya sa first mother lessons of all the lessons. Unsa may unang inahan sa mga pagtulunan sa tanang mga pagtulunan? Kanang sugo sa Ginoo nga magmaalam. So, bisan pa kita, ako karon pagkabuutan na gid ako karon. Nya pagkabuutan gid ako karon sundon na ng mga balaod sa Ginoo, pero wala mo kasabot sa gisulti sa Ginoo. So art of war og sa yawa pangalakad pagkasulti, mingon ang yawa. Ato nang ilaron be kay pating buutan na ni wa gyud kasabot unsay gisugo sa Ginoo niya. Matang ato ning ilaron magpakaron ingnon ta nga manulunda sa kahayag aron ato ning iliko. Dali na kay tang mapukan sa atong pagkatao, dali kay tang mapukan sa atong gingharian. Kaning nasod barot for example, mao ning gingharian atong tanan kay kita membro man ning atong nasod. Citizen man ta sa atong nasod. Munang dili ta maghiusa kay kontra kay nato ditong mga kaaway nato nga parehara natong naon, pareha natong mga pagtuo. Na mayawa nagpakaron ingnon nga manalunda sa kahayag, nya wa man ta kasabot. Man nga bisan ang yawa, nya pagkarainan siya ang kagalingan nga usa ka manalunda sa kahayag nya. Di man nato madali pagsabot kay nagpakaron ingnon ganang yawa nga manalunda sa kahayag. Nya wa man ta wisdom nga pasabot niya na. Muna nga kinahanglan gyud nang makatun-una nato ng unang mother lesson inahan sa mga pagtulunan sa tanan yung mga pagtulunan. Bisan pag unsay atong mga pagtuo. Kay ang gitudlo ni Jesucristo, love your enemy, that is a perfecto kanang ilustrasyon nga kita usara regardless of bisag unsa pay atong mga naong. Itom bata, puti bata, pula bata, yellow bata, kitang tanan usara sa mga mata sa Dios. Dili na mayaw nga ipamatuod pag yun natong mao gyud insakto. Kay simba kog mainsakto ta niya ang atong kaugalingon sa pikas nga mga lawas. Nangasayop na silang tanan. Di ba kahit na magmahay kay ato sa gingharian, kita na lang yung usa dito sa gingharian sa Ginoo, wala nadala ng mga mahal sa itong kinabuhi. Manang perting dako abong mahay na to, mingon buta sa Ginoo, Ginoo, ako ra magyo naluwas. Ibalik na ko sa kalibutan, ato lang to sa pasiluon. Ludluhod patag maayo diyan.
Kaya una, wala na to kasabot, wala kasabot kung siya gitudlo ni sa Kristo sa espiritual na setting sa pagtunan. Manang ato kaning bantayan. Ang first mother lesson sa mga lesson sa tanan yun is kaalam.